Napansin mo na ba kung paano biglang natitigilan ang iyong pusa at nakatitig sa wala? O kung paano sila sa isang iglap ay nakatalon na sa ibabaw ng cabinet na tila ba walang grabidad para sa kanila? Hindi lang ito basta nakakatuwang gawi. Ito ay pagpapakita ng kanilang tunay na mga superpower. Ngayon, ibubunyag natin ang tinong kamanghamanghang talento ng mga pusa na nagpapamukha sa kanila ng mga superhero mula sa comics. Humanda kayo dahil ang ilan sa mga katotohanan ito ay siguradong magpapabago sa inyong pananaw, sa inyong balahibong kaibigan. Sa kabila ng libu-libong taon ng pamumuhay kasama ang tao, sa bawat alagang pusa ay nananatili pa rin ang isang maliit ngunit napakabisang maninila. Ang ebolusyon ang humasa sa kanilang mga kakayahan hanggang sa sukdulan na nagbigay sa kanila ng isang arsenal ng mga abilidad na talagang kahanga-hanga. At ito ang ating tatalakayin ngayon. Tara, simulan natin sa pinakatanyag na superpower ng pusa. Siyempre, ito ang kanilang kamanghamanghang kakayahang makakita sa gabi o ang kanilang night vision. Siguradong nakita nyo na kahit minsan kung paano umiilaw ang mga mata ng pusa sa dilim o sa litrato na may flash. May nakakatakot na kulay berde o dilaw na liwanag para silang dalawang malakas na flashlight. Pero alam ninyo, hindi yan special effect para sa horror movies. Ganyan gumagana ang kanilang built-in na night vision devices. Ang pangunahing sikreto ay nasa isang kakaibang layer ng cells sa likod ng retina ng mata na tinatawag na tapetum lucidum. Parang spell sa magic, di ba? Pero sa totoo lang, ito ay isang tunay na biological mirror. Kapag ang liwanag ay pumasok sa mata at dumaan sa retina, nire-reflect ito ng tapetum pabalik. Nagbibigay ito sa mga light-sensitive cells, ang rods at cones, ng pangalawang pagkakataon na masalo kahit ang pinakamahinang butil ng liwanag. At yang liwanag na na-reflect pabalik ang nakikita natin bilang nakakapanindig balahibong kislap. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Pansinin din ang hugis ng kanilang mga pupil. Sa umaga, ito ay isang makitid na patayong guhit na perpektong nagpoprotekta sa kanilang sobrang sensitibong mata mula sa matinding sikat ng araw. Ngunit pagdating ng dilim o takip silim, ang guhit na ito ay nagiging malaki, halos perpektong bilog. Pinapadaan nito sa mata ang pinakamaraming posibleng liwanag. Bukod pa rito, ang retina ng pusa ay may mas maraming light-sensitive rod cells kaysa sa tao. Dahil dito, upang makakita, ang pusa ay nangangailangan ng humigit kumulang 6 na beses na mas kaunting liwanag kaysa sa atin. Ngunit, tulad ng anumang superpower, may kapalit ito. Ang kanilang mundo ay hindi kasing kulay at kasing linaw ng atin. Kadalasan, nakikita lang nila ang mga kulay asul, abo, gray, at berde, habang ang pula at orange ay halos hindi nila makilala. Mas mahina rin silang makakita ng maliliit na detalye. Pero para sa isang tahimik na maninila sa gabi, mas mahalaga na mapansin ang pinakamaliit na galaw sa anino kaysa humanga sa lahat ng kulay ng bahaghari. Ngunit ang kakayahang makakita sa dilim ay simula pa lamang. Ang isang tunay na super predator ay dapat ding may napakatalas na pandinig para matukoy ang biktima kahit pa nagtatago. Dito muli natin makikita ang kamangha-manghang disenyo ng kalikasan sa mga pusa. Ang kanilang mga tainga ay hindi lang basta magagandang tatsulok sa ulo, kundi mga napakasensitibong radar o tagahanap ng tunog. Ang bawat tainga ng pusa ay kayang umikot ng 180 degrees ng magkahiwalay. Posible ito dahil sa pagtutukoy kalamnan na kumokontrol sa bawat tainga. Kung ikukumpara sa tao, 6 lang ang ganoong kalamnan natin at karamihan sa atin ay hindi pa nga kayang igalaw ang tainga.
Dahil sa ganitong kakayahan, eksaktong natutukoy ng pusa ang direksyon at layo ng pinagmulan ng tunog nang hindi kailangan ibaling ang kanyang ulo. Kaya niyang makinig sa kung ano ang nangyayari sa likod gamit ang isang tainga, habang ang isa naman ay nakikinig sa kung ano ang nasa harap. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang saklaw ng tunog na naririnig nila. Ang tainga ng tao ay nakakarinig ng mga tunog hanggang 22 kHz. Ang mga pusa naman ay nakakarinig hanggang 5 kHz at ang ilang partikular na lahi ay mas mataas pa riyan. Ibig sabihin, madali nilang naririnig ang ultrasound na tunog na ginagawa ng mga daga at iba pang hayop ng umangat-ngat. Para sa atin, ang tunog na iyon ay ganap na katahimikan. Ngunit para sa pusa, ito ay malakas at malinaw na senyales. May hapunan na. Malapit lang. Dahil dito, naririnig nila ang kaluskos ng daga sa damuhan kahit ilang metro ang layo. Kaya, sa susunod na bigla na lang titigilan ang pusa mo at titingin sa pader, hindi ibig sabihin ay may nakikita siyang multo. Nakikinig lang siya sa ultrasound na usapan ng mga daga na nakatira sa mga kapitbahay nyo. Natukoy ang target gamit ang super paningin at super pandinig. Ano na ang susunod? Ngayon na ang oras para sa palihim na paglapit. At dito, ang mga pusa ay tunay na dalubhasa. Kung mayroong tagapagprotektang hayop ang mga ninja, walang dudang mga pusa ang pipiliin. Ang kakayahan nilang gumalaw ng ganap na walang ingay ay hindi sa lamangka, kundi resulta ng kanilang perpektong anatomiya. Ang buong sikreto ay nasa kanilang mga paa. Ang mga unan-unan sa paa ng pusa ay hindi lang basta cute na kulay rosas na bahagi. Ang mga ito ay makapal at nababanat na istrukturang gawa sa taba at connective tissue. Nagsisilbi itong parang likas na amortisador na nakapaloob sa kanilang katawan. Kapag humakbang ang pusa, sinisipsip ng mga unan-unan na ito ang impact at pinipigilan ng tunog, habang pantay na ipinamamahagi ang bigat. Para itong naglalakad sa pinakamalambot at pinakatahimik na sapatos na pwede mong isipin. Ngunit may isa pang mahalagang sikreto. Hindi tulad ng mga aso na ang mga kuko ay laging dumadaiti sa lupa at kumakalansing, ang mga pusa ay may kakayahang itago ang kanilang mga kuko. Sa normal at relaxed na estado, ang kanilang matalim na armas ay nakatago sa mga espesyal na bulsa ng balat. Dahil dito, nakakayapak sila sa ibabaw gamit lang ang kanilang malambot na unan-unan nang hindi naglalabas ng kahit anong labis na ingay. Ang mga kuko ay inilalabas lang sa tamang sandali para sa pag-atake, pagtatanggol, o para mas mahigpit na makakapit sa ibabaw kapag umaakyat. Kaya naman, ang bawat paa ng pusa ay isang perpektong instrumento para sa tahimik na pangangaso. Ang perpektong kombinasyon ng malalambot na amortisador at nababawing armas ay nagbibigay daan sa kanilang lumapit ng patago sa kanilang biktima o sa iyo kung may nakalimutan kang masarap sa mesa na parang mga multo. Kaya tahimik na lumapit ang pusa sa kanyang puntirya. Pero paano kung ang biktima ay nasa mataas na sanga? O kung sa loob ng bahay, nasa ibabaw ng refrigerator o aparador? Para sa pusa, hindi ito hadlang, kundi isang maliit na libangan lang. At dito na natin makikita ang susunod nilang super abilidad, ang kanilang pambihirang talunan. Parang binabaliwala lang nila ang batas ng grabidad. Ang maliit na mabalahibong nilalang na ito ay kayang tumalon mula sa kinatatayuan nang hindi kailangan ng takbo sa taas na 5 beses o minsan pa nga ay 6 na beses na mas mataas kaysa sa sarili nitong tangkad. Subukang isipin, kung ang tao ay may ganitong kakayahan, madali lang siyang makakatalon papunta sa bubong ng isang 2 palapag na bahay. Nakakamangha, hindi ba?
Ang buong sikreto sa antigrabidad na ito ay nakatago sa kanilang malalakas na binti sa likod at sa kanilang napakabaluktot na gulugod. Ang mga binti sa likod ng pusa ay parang mga tunay na pampatalsik o springs. Binubuo ang mga ito ng matitibay at mahahabang kalamnan na kayang mag-ipon at agad-agad maglabas ng napakalaking enerhiya. Bago tumalon, lumulubog ang pusa, binabaluktot ang mga binti nito sa isang natatanging anggulo na para bang kinukumpres niya ang isang spring. Pagkatapos, susundan ito ng isang malakas na pagtulak. Sa sandaling iyon, gumagana rin ang kanilang baluktot na likod na bumabaluktot ng paarko at nagbibigay ng karagdagang puwersa sa katawan. Ang buntot naman ay nagsisilbing balanse na tumutulong magpatatag sa katawan habang nasa ere at tumpak na magplano ng trayektorya. Ang buong proseso mula sa pagpuntirya hanggang sa paglapag ay tumatagal lamang ng ilang bahagi ng isang segundo. Ito ay isang perpektong mekanismo na pinino ng ebolusyon hanggang sa pagiging perpekto. Kaya sa susunod na makita mo ang iyong pusa sa ibabaw ng cabinet o mataas na istante, tandaan, hindi siya nag-teleport. Ginamit lang niya ang kanyang built-in na catapult. Ngunit, paano kung pumalya ang pagtalon o kung ang superhero ay nadapa? Kahit sa ganoong sitwasyon, may alas pa rin ang mga pusa at ito ang isa sa pinakamamangha at pinakatanyag nilang kakayahan, ang kanilang kakayahang bumalik sa tamang posisyon o ang writing reflex. Ito ang kakayahang nagpabuo sa alamat ng siyam na buhay at sa paniniwalang laging nakalapat ang paa ng pusa kapag bumagsak. Mukha itong tunay na mahika o parang lumulutang. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang komplikadong sayaw sa himpapawid na nakabatay sa batas ng pisika at sa natatanging anatomiya ng pusa. Hindi ito sinasadyang desisyon, kundi isang likas at napakabilis na reaksyon na automatikong gumagana. Nagsisimula ang lahat sa loob ng kanilang tenga. Doon matatagpuan ang vestibular apparatus, isang parang built-in gyroscope na agad nakakakita sa posisyon ng katawan sa espasyo at kung nasaan ang taas at baba. Sa sandaling magbigay ito ng sinyalis na bumabagsak tayo, magsisimula na ang sunod-sunod na pagkilos. Una, iniikot ng pusa ang ulo nito para makatingin ang mga mata sa lupa. Pagkatapos, dahil sa kamanghamanghang pagiging malambot ng gulugod nito, iniikot nito ang harapang bahagi ng katawan na iniayon sa posisyon ng ulo. At dito na nagsisimula ang pinakakawili-wili upang hindi labagin ang batas ng conservation of angular momentum, ikot ang likod na bahagi ng katawan sa kabilang direksyon. Pagkatapos nito, binabaluktot ng pusa ang mga paa sa likuran at madaling iniikot ang ikalawang kalahati ng katawan sa tamang direksyon. Kapag nakalinya na ang katawan ng paralel sa lupa, inaarko ng pusa ang likod nito at inuunat ang mga paa pababa. Pinapataas nito ang air resistance, bahagyang pinababagal ang pagbagsak at ginagawang parang spring na shock absorber ang katawan nito. Nasasalag sa lakas ng pagbagsak sa paglapag. Para sa paggalaw na ito, kailangan ng pusa ng sapat na oras at taas, kahit kalahating metro. Kaya't ang pagbagsak mula sa napakababang taas ay maaaring mas delikado pa kaysa sa pagbagsak mula sa isang palapag. Paano nga ba nagagawang kumilos ng napakabilis at tumpak ng mga pusa kahit sa pinakamadilim na lugar at nakakapasok sa pinakamakitid na butas ng hindi nasisiksik? Dito, ang isa sa kanilang mga super teknolohiya na tumutulong ay ang kanilang mga bigote. At hindi lang ito basta palamuti sa kanilang kagandahan. Ito ay isang napakakomplikadong pandama na maihahambing sa isang high-precision radar o sonar. Ang mahahaba at matitigas na hiblang ito
na tinatawag sa agham na vibrissae ay hindi lang makikita sa gilid ng kanilang ilong. Meron din sa ibabaw ng kanilang mga mata, sa kanilang baba, at maging sa likuran ng kanilang mga paa sa harap. Hindi tulad ng ordinaryong balahibo, ang mga ugat nito ay nakabaon ng napakalalim sa mga tisyo kung saan napapalibutan ang mga ito ng napakaraming nerve endings at mga ugat ng dugo. Bawat bigote ay isang hiwalay at labis na sensitibong sensor. Paano nga ba ito gumagana? Ang dulo ng bawat bigote ay nakakasagap ng pinakamaliit na paggalaw ng hangin. Kapag gumagalaw ang pusa, lumilikha ito ng daloy ng hangin sa paligid niya. Ang mga daloy na ito ay nagbabago kapag tumama sa mga bagay. Nakasasagap ang mga bigote ng mga pagbabagong ito at nagpapadala ng three-dimensional na mapa ng kapaligiran sa utak. Ito ang nagbibigay daan sa pusa upang makita ang mga bagay sa kumpletong dilim nang hindi man lang kinakailangan hawakan ng mga ito. Literal na nararamdaman niya ang hugis at kinalalagyan ng mga muebles sa isang silid. Pero ang pinakakilalang gamit ng mga bigote ay siyempre ang pagiging panukat. Ang lapad ng saklaw ng mga bigote ay halos katumbas ng lapad ng katawan ng pusa. Kapag lumapit sa isang makitid na butas, natural na nauunawaan ng pusa. Kung malayang nakakadaan ang mga bigote, ibig sabihin ay kakasya rin ang buong katawan. Ito ay isang built-in na panukat na nagliligtas sa mga mausisa nilang explorers mula sa pagkasiksik sa mga hindi inaasahang lugar. Kaya huwag ninyong gugupitin ang bigote ng pusa para na rin itong pag-alis ng paningin at pandama ng isang tao ng sabay. Pagdating sa masisikip na espasyo, hindi maiiwasang banggitin ang isa pang kakayahan ng pusa na lumikha ng daan-daang meme at GIF sa internet. Ito ang kababalaghan ng pusang likido o cats are liquid. Nakita nyo na siguro ang mga larawan kung saan natutulog ang mga pusa sa maliliit na kahon, florera o lababo na nag-aanyong tila imposible para bang wala silang buto. At halos totoo nga iyan. May buto siyempre sila, ngunit ang kanilang balangkas ay ibang-iba ang ayos kaysa sa atin. Una, mayroon silang napakalambot na gulugod. Binubuo ito ng 53 buto sa gulugod, halos 20 higit pa kaysa sa tao. Sa pagitan ng mga butong ito ay may napakabaluktot na mga disk na siyang nagbibigay ng pagkalikido na nagpapahintulot sa pusa na bumaluktot ng halos doble. Ang ikalawang mahalagang punto ay ang istruktura ng kanilang balikat. Ang mga tao ay may matitigas na collarbones na matibay na nagkokonekta sa balikat sa dibdib. Nagbibigay ito ng lakas, ngunit nililimitahan ang paggalaw. Samantala, ang collarbones ng pusa ay maliliit, malayang lumulutang na buto na hindi nakakabit sa ibang buto. Para lang silang nakalutang sa mga kalamnan. Ang kawalan ng matigas na collarbone ang nagpapahintulot sa pusa na ipitin ang mga balikat nito at dumaan sa anumang butas na kasya ang ulo nito. Ito ang ginintuang panuntunan ng lahat ng pusa. Kung kasya ang ulo, kakasya rin ang buong katawan. Ang kombinasyon ng lumulutang na collarbone at napakalambot na gulugod ang siyang nagiging dahilan upang maging isang uri ng likido, ang pusa, na kayang punan ang halos anumang lalagyan. Ito ay isang perpektong kasanayan para sa isang mangangaso na kailangang magtago sa maliliit na lungga at para sa alagang mahilig sa mga kahon. Ngunit marahil, isa sa pinakamahiwaga at kamanghamanghang kakayahan ng mga pusa ay ang kanilang nakakapagpagaling na paghuni. Nakasanayan na nating isipin na ang pusa ay humuhuni kapag ito'y masaya at kontento. At totoo yan, pero isa lamang yan sa maraming aspeto ng komplikadong pangyayaring ito. Humuhuni rin ang mga pusa kapag nasasaktan sila,
kapag natatakot o nasa ilalim ng stress. At kahit sa oras ng panganganak, bakit? Ang sagot ay nakamamangha. Ang paghuni ay hindi lang basta tunog. Ito ay mababang frequency na vibrasyon na gumagana bilang isang built-in na mekanismo ng pagpapagaling sa sarili. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang frequency ng paghuni ng pusa ay naglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 150 Hz. At ang mga vibrasyon mismo sa mga frequency na ito, ayon sa nalalaman sa medisina, ay nagbibigay ng therapeutic na epekto sa katawan. Halimbawa, ang mga frequency sa bandang 25 pentahertz ay nakakatulong sa paggaling ng mga bali at pagtaas ng bone density. Ang mga vibrasyon na humigit kumulang 100 Hz ay nakakatulong bawasan ang hingal. Ang iba pang frequency sa parehong saklaw ay nagtatanggal ng sakit, nagpapababa ng pamamaga, at nakakatulong sa regeneration ng mga kalamnan at litid. Halika't silipin natin ngayon ang mga mata ng pusa. Kung susuriin mong mabuti, minsan ay mapapansin mo sa sulok ng kanilang mata ang isang manipis, puti-puti, o bahagyang rosas na lamad. Hindi, hindi ito senyalis ng sakit, gaya ng iniisip ng ilan. Ito ay isa pang kamangha-manghang teknolohiya na likas na taglay nila, ang ikatlong talukap ng mata, o mas kilala bilang nictitating membrane. Ang medyo transparent na lamad na ito ay taglay ng maraming mammals at ibon, ngunit sa mga pusa, mas mahusay itong nabuo. Isa itong uri ng multifunctional na kasangkapan. Una, nagsisilbi itong karagdagang proteksyon. Kapag ang pusa ay dumadaan sa makapal na damuhan o mga palumpong habang nangangaso, lumalabas ang ikatlong talukap ng mata at pinoprotektahan ang kornea mula sa mga gasgas, sanga at alikabok. Dahil sa pagiging translucent nito, hindi nawawala sa paningin ng pusa ang kanyang target, para itong built-in na salamin na pangproteksyon. Pangalawa, isa itong sistema ng paglilinis at pagpapabasa. Ang ikatlong talukap ng mata ay gumagana na parang wipers sa windshield ng sasakyan. Habang gumagalaw sa ibabaw ng mata, pantay nitong ipinamamahagi ang luha na naghuhugas ng maliliit na dumi at alikabok. Nakakatulong ito upang mapanatili ang mga mata na malinis at sapat ang basa, na lubhang mahalaga para sa matalas na paningin. Pangatlo, sa likuran nito ay may espesyal na glandula na gumagawa ng hanggang sa ikatlong bahagi ng kabuuang luha ng pusa. Ang likidong ito ay may kakayahang lumaban sa mikrobyo, antiseptic properties, kaya napoprotektahan ang mga mata mula sa impeksyon. Sa normal na kondisyon, halos hindi nakikita ang ikatlong talukap ng mata sa isang malusog na pusa. Ngunit kung ito ay laging nakikita, maaaring sinyalis ito ng problema sa kalusugan. Kaya ang kamanghamanghang organong ito ay nagsisilbi rin bilang isang uri ng indikasyon ng kalusugan ng iyong alaga. At panghuli, ang kakayahang nagbubuklod sa lahat ng iba pa, na siyang dahilan kung bakit kinikilala ang mga pusa bilang simbolo ng kagandahan at liksi, ang kanilang perpektong pakiramdam sa balanse. Napag-usapan na natin ang kanilang mga pagtalon at pagbagsak, ngunit ang kanilang galing sa pagpapanatili ng balanse ay kitang-kita sa lahat ng oras. Nakakaya nilang lumakad sa pinakamapanipis na bakod, rehas ng balkonahe, at sanga ng puno ng may matinding kumpiyansa, na parang naglalakad lang sila sa isang malawak na kalsada. Paano kaya nila nagagawa ito? Ito ay dahil sa isang komplikadong sistema ng kanilang katawan. Ang pangunahing sentro ng kontrol sa balanse, tulad din sa tao, ay matatagpuan sa vestibular apparatus o sistema ng balanse sa loob ng panloob na tainga. Ang organong ito, na puno ng likido at maliliit na buhok na sensitibo sa galaw, ay sumusubaybay sa pinakamaliit na pagbabago sa posisyon ng ulo, pagtagilid, pagpihit o pagbilis. Patuloy itong nagpapadala ng mga senyales sa utak na nagbibigay daan
upang agad na maitama ang posisyon ng katawan. Sa mga pusa, ang gyroscope na ito ay sadyang napaka-develop. Ngunit mayroon pa silang isa pang mahalagang kasangkapan, ang kanilang buntot. Para sa pusa, ang buntot ay hindi lamang palamuti, kundi isang napakahalagang pampabalanse. Isipin mo ang isang naglalakad sa alambre na gumagamit ng mahabang poste para mapanatili ang kanyang balanse. Ganito rin ang ginagampanan ng buntot ng pusa. Kapag lumalakad sila sa makitid na ibabaw o habang mabilis na lumiliko at tumatalon, iginagalaw ng pusa ang kanyang buntot sa direksyong kabaligtaran ng pagkiling ng kanyang katawan. Inililipat nito ang sentro ng grabidad at nakakatulong sa pagpapanatili ng katatagan. Kaya naman, ang mga lahi ng pusang walang buntot tulad ng Manx, kahit na nakapag-adjust, ay tila bahagyang mas mababa ang liksi sa kanilang mga galaw. Ang pinagsamang sobrang sensitibong sistema ng balanse, vestibular apparatus, maliksi at nababaluktot na katawan, at buntot na nagsisilbing pampabalanse ang nagbibigay sa pusa ng pambihirang liksi na patuloy nating hinahangaan. Kaya, ano ba talaga ang pinakakahangahangang aspeto? Marahil, ito ang pinagsamasamang kakayahan nila. Isipin na lang, ginagamit ng pusa ang kanilang super paningin at super pandinig upang matukoy ang target. Pagkatapos, tahimik silang lumalapit gamit ang kanilang malambot na paa. Tinataya nila ang distansya at mga hadlang gamit ang kanilang mga bigote na parang radar. At kung magkamali man, ang kanilang mga reflexes at balanse ay nagliligtas sa kanila mula sa pagkahulog. Ito ay hindi lang basta koleksyon ng magkakahiwalay na trick. Ito ay isang kumpleto, perpektong nakasistemang survival system na nakabalot sa isang cute at malambot na nilalang. At ang pinakakahanga-hanga pa ay ang nakagagaling na lakas ng pagpur. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga vibration sa frequency na 25 hanggang 140 Hz na nililikha ng pusa ay talagang nakapagpapabilis ng paghilom ng mga bali at paggaling ng mga malambot na tissue. Ito ay tunay na superpower na gumagana hindi lang sa pusa mismo, kundi posibleng pati na rin sa taong humahaplos sa kanila. Ibig sabihin, ang iyong alaga ay hindi lang nagpapasaya sa iyo, kundi literal na nagpapagaling din. Kaya sa susunod na makita mo ang iyong pusa na gumagawa ng kakaiba o kahanga-hanga, alamin mo, hindi lang basta alagang hayop ang nasa harapan mo. Nasa harapan mo ang resulta ng milyon-milyong taon ng ebolusyon, isang maliit na himala ng kalikasan na mayroong hanay ng tunay na super kakayahan. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung may natutunan kang bago at kahanga-hanga tungkol sa iyong balahibong kaibigan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong kawili-wiling impormasyon. Para sa iyo, anong superpower ang taglay ng iyong sariling pusa? Baka kaya nitong hulaan ang panahon o magbukas ng mga pinto. Ibahagi ang pinakakamanghamanghang kwento sa comments. Interesado kaming basahin ang mga ito.